So, good day po. Yung video ko is all about e-commerce API or mini e-commerce po na ginawa po namin. So, una po sa lahat is open tayo ng terminal. Change lang ng directory sa backend since dito yung backend folder ko. cd backend and i-start lang natin yung backend using npm random. So, hintayin lang natin yan and mag-i-start yan. So, ito siya. Server running on HTTP and yung API kasabay na din. So, next naman is i-run ko yung front-end server. Change lang ulit ng directory, cd front-end. And i-start lang din ng front-end server using npm random. So, na-start ko na yung both front-end and back-end. Kasabay din ng database. Kanina ko pa siya na-start. So, dito nare-record lahat ng mga activity na ginagawa or yung mga data na ini-input ng user. So, start tayo sa front-end. Check natin. So, yung mini e-commerce API, nagko-consist din siya ng login or account ng mga user. So, since wala pa naman tayong account, gagawa tayo. So, sabihin natin Rambonanza, email rambonanza@gmail.com, set ng password, at once na ma-fill up na yung credentials, pwede natin i-sign up and i-login na natin rambonanza@gmail.com. So, ito siya, yung mini e-commerce na ginawa namin. So, dito sa pinaka-overview is kita or may kita lahat ng products na available dito sa system namin. So, may mga desk organizer, mousepad, USB hub, headphones, and may features na filtering gamit yung mga accessories tab na to, electronics tab, office tab, and sunod is yung feature na add to cart. Once na yung user is gusto bilhin to, halimbawa ito, add to cart. Once na nag-add to cart siya is mare-record siya dito sa carts page or yung sa shopping cart. Dito naman is manageable yung quantity na gusto bilhin ni user. Halimbawa po is 5. Automatic na mag-add siya. And if ever man na gusto i-cancel ni user yung cart niya dito, pwede niyang i-cancel. So, next is, halimbawa kanina, 5. And dito, may tax or shipping fee na feature din dito yung system namin. So, once na gusto na ni user i-order yung mga nasa cart niya, pwede niya lang i-pindutin yung proceed to checkout. And magfi-fill up lang din ng credentials para sa order. So, dito may order summary, subtotal, may tax, and once na okay na lahat ng credentials, pwede siya mag-place order. So, nakalagay dito, placed successfully. Once na successful na yung pag-order ni user galing sa cart niya, is dito siya makikita sa orders tab. So, dito, once na complete, mare-record siya dito. Lahat din ng credentials na in-input ni user is mare-record dito sa orders tab. Lahat ng product na binili niya, yung price, kung ilan yung binili, yung quantity, and yung total amount. So, yun lang yung buong process na mini e-commerce. And bago lahat mangyari yun is sa back-end is may mga process din na nangyayari. So, kanina, nag-sign up tayo ng account ni user or ako, yung user.
Once na nag-sign up yung user is may kakakibat siya na token. So, sa backend code namin is naglagay kami ng middleware. Yung middleware nag-consist siya ng authentication na file. So, yung authentication file na to is nagbe-verify lang siya or check niya yung user kung may valid siya na token or JSON web token. Each user po kasi na nagsasign up sa mini e-commerce namin is may unique token na once na nag-sign up ka, parang bine-verify ng system namin kung hindi pa expired yung token niya or valid user pa siya. So, next naman is sa mga models folder. Sa models folder, dito nangyayari yung pag-setup ng database. Kanina, nag-add to cart ako. So, once na nag-add to cart ka, lahat ng ina-add to cart mo, halimbawa kanina, phone stand, kung ilan yung quantity, yung price, is mare-record gamit yung function na to. Since ito, MongoDB yung gamit namin po, nilalagay lang din dito yung data types po. Halimbawa, kung ilan yung stock. Kanina may stock dito. Ayan po, yung stock, naka-number siya. So, number yung nakalagay dito. At ganun din sa iba. Sineset up lang din yung structure, yung mga name, and yung data type. So, ganun din dito sa orders. Once na nag-order ka, may mara-record sa database yung mga record or credentials na ini-input ni user. So, dito may product and user. Dito naman sa user na file, which is nasa model. Nire-record lang din ng model na functions gamit yung database. So, dito sa user, may mare-record lang din yung username, yung email, kung kailan ginawa yung account na ginawa ni user. And yung system namin is nag-consist din ng routes. Sa routes folder naman po, dito na nangyayari yung yung HTTP method gamit yung API. So, kanina, yung nag-sign up ako, may kakaibat siya na response or request pala. Kanina, 'di ba? Nag-sign up ako. Once na nag-sign up ako, may katumbas yun na request ng client sa API. So, itong router.post na to and sign up. So, ito yung gumagana once na nag-sign up ka or yung user. Router.post sign up. So, once na nag-sign up yung user, magsasend yung user sa API ng request. And yung magiging response nun is if successfully na naka-sign up yung user, may API response din yung server namin. So, pwede natin testingin gamit yung Postman. So, sa Postman, dito chine-check din yung mga API documentation gamit yung HTTP URL. So, try natin testingin. So, dito may file po kami ng mga Postman na URL links. So, halimbawa, ito, HTTP localhost 5000 API products. So, try natin i-get lang. So, sa get, nire-retrieve lang lahat ng available na products gamit yung API get method gamit yung Postman. So, try natin i-send. So, ito siya.
So, ito din yung once na nag-request yung client na makita lahat ng products using get method, yung response nitong API is ipapakita niya lahat ng available na products na nasa loob ng system. So, ito siya, yung wireless, yung kanina, ayan. Lahat din ng price nandito. So, yun lang din yung buong process na nangyayari sa mini e-commerce API po na ginawa namin po. So, yun lang po sir. Thank you po.